To deliver us the Word of God, she is our beloved coordinator in Barangay Tugadog. Let's give her God bless you welcome, Dr. Annabel Oliva. Yan na po ba yung the best na clap offering natin sa Diyos? Hallelujah! Hallelujah, Jesus. Let us continue to honor the Lord in our presence. Hallelujah, Jesus. Patuloy ka naming sinasamba, O Diyos. Patuloy ka po naming pinupuri. Patuloy naming pinararangalan ang iyong banal at dakilang pangalan. Salamat sa pag-ibig mo, O Diyos. Salamat sa katapatan mo sa aming mga buhay. Sa kabila ng aming mga kasalanan, kami yinakap mo, minahal mo, pinag-alaya ng wagas na pagsinta, Panginoon. Kaya't dapat lamang na ibigay namin sa iyo ang wagas na pagpupuri at pagsamba. Sa oras na ito, Panginoon, patuloy mong siyasatin ang aming mga puso. Anumang kasalanan, karumihan na nakikita ka, linisin mo, Panginoon. Forgive us, O God. Katulad ng ipinangako mo, O Diyos, doon sa krus, doon sa iyong salita, na sa pamamagitan ng iyong pagkamatay doon sa krus ng Kalbaryo, kaming lahat ay merong kapatawaran. Salamat sa kapatawarang iginawad mo na sa bawat isa sa amin. Sa oras na ito, Panginoon, we expect great things from you. Move in our midst, O God. Kumilos ka at gumalaw sa aming kalagitnaan. Nagpapakumbaba ko sa iyong banal na harapan. Apart from you, I can do nothing, O God. At ikaw lamang ang aking itataas. Kumilos ka, Panginoon. Hipuin mo ang bawat puso na nakikinig sa oras na ito. Hayaan mo maranasan nila ang iyong pagkilos, ang iyong pag-ibig, O Diyos. Mangusap ka in a very special way, O God. At anuman ang kanilang pangangailangan ay patuloy mong katagpuin. Marami pong salamat sapagkat alam namin ang tagumpay ay tinanggap na namin, O Diyos. Kaya't kami magpupuri, sasamba at dadakila sa iyong banal na pangalan. Sa iyo pong pinakamataas na papuri at pagsamba sa natatangi at dakilang pangalan ng aming Panginoong Jesus. And everybody say, Amen and Amen. Praise the Lord. Purihin po ang Diyos na buhay. Tayo po bang lahat ay puno ng kagalakan sa oras na ito? Do we expect great things from our God? Amen. Ang sabi po ng Panginoon, hindi niya bibiguin ang umaasa sa Kanya. Amen po ba? Purihin po ang Diyos. Sa araw na ito, patuloy po nating kikilalanin ang kadakilaan ng Diyos sa atin pong mga buhay. Purihin po ang Diyos. Sabi pong ganun sa Galatians chapter 6, verse 14b, ang krus lamang ng ating Panginoong Hesukristo ang siya kong ipagmamapuri, sapagkat sa pamamagitan ng kanyang krus, ang sanlibutan ay patay na para sa akin at ako'y patay na para sa sanlibutan. Purihin po ang Diyos sa kanyang buhay at makapangyarihang salita. Tingnan po natin sino po ba ang nagsalita, nagbigay ng kapahayagang ito. Ang Book of Galatians, ito po ay sinulat ni Apostol Pablo. Sino nakakakilala kay Pablo? Siya po yung dating Saulo doon sa Book of Acts. Amen po ba? Kung nabasa po natin yung Book of Acts, makikita po natin dito yung napakakakaibang pagpaparanas ng Diyos kay Apostol Pablo. Pagpapakilala ng Diyos sa kanyang kadakilaan. Amen po ba? Iba yung pagkatawag ni Apostol Pablo eh. Kaya yung salita na ito medyo melalim. Amen po ba? Yung salita sa Book of Galatians chapter 6, verse 14, malalim po yung pinaghugutan nito. Sabi pong ganun dito, kung babasahin po natin, si Pablo o si Saulo is a radical Christian.
Pero bago po siya naging radical Christian, siya po ay isang devoted follower of Judaism. Nung panahon po na yon, ang pinakakilalang relihiyon ay walang iba kundi ang Judaism. Yan. Kaya ito pong si Apostol Pablo, napaka-relihiyosong tao. Napaka-deboto doon sa kanyang pinaniniwalaan. At kung titingnan po natin, makikita natin na si Apostol Pablo ay hindi pangkaraniwan lang na tao. Sabi pong ganun dito, he was educated under Gamaliel, isang kilalang guro nung kapanahunan na yon, matalinong tao si Apostol Pablo. Amen po ba? Siya ay tinuruan ng isang kilalang guro nung panahon na yon at yon ay walang iba kundi si Gamaliel. So kung titingnan po natin, sa Book of Acts 22 verse 3, siya po rin ay dakilang persecutor ng mga unang mananampalataya sa Book of Acts. Matindi yung kanyang pagsunod sa kanyang relihiyong pinaniniwalaan. Kaya naman yung kumukontra doon sa kanyang pinaniniwalaan, handa siyang patayin. Amen po ba? But he was chosen by God to become apostle to the Gentiles. Siya po ay pinili at hinirang ng Diyos bilang kanyang tagasunod, bilang apostol na magdadala ng napakaganda at napakadakilang mensahe ng kaligtasan para sa mga hintil. Amen po ba? Mabigat yung plano ng Lord para kay Apostle Paul. Ano kaya yung plano ng Lord para sa buhay mo? Amen po ba? Pero nakakatuwa po sa buhay ni Apostol Pablo, yung kanyang encounter sa ating Panginoon. Makita niya doon sa verse na binasa po natin kung gaano pinahalagahan niya ang krus ng Kalbaryo. Hindi po ito yung literal na wooden cross, yung kahoy. Hindi po yun yung pag sinabing cross, sabi po ganun dito, at kung ang krus lamang ng ating Panginoong Hesukristo ang siya kong ipagmamapuri. Hindi ito yung literal na krus, kundi ito ay walang iba, kundi ang ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Amen po ba? Iyon yung kanyang niyakap. Iyon yung kanyang minahal. Iyon yung kanyang tinreasure. Kaya nung time sa Book of Galatians, maraming mananampalataya na gustong parang mahihila sa maling pananampalataya, nag-umapaw sa puso ni Apostol Pablo ang matinding passion, yung damdamin na baka matangay pa yung mga nakakilala na sa Lord, nag-uumapaw na malasakit. Kaya ang nasabi niya, wala akong ipagmamapuri. Kasi yung iba nagmamapuri dun sa mga bagay na ginagawa sa kanilang literal na katawan. Di po ba? Na para bang iyon ay tanda na sila ay banal, na sila ay pinili, na sila ay matuwid kumpara sa iba. Nagyayabang. Amen po ba? Kaya't ang sabi niya, wala akong ipagmamalaki kahit na ano paman, bagamat kung tutuusin, marami siyang pwedeng ipagmalaki. Dahil matalino siyang tao, may posisyon siya sa lipunan. Amen po ba? At siguro marami rin siyang pera. Ano po? Kasi hindi siya makapag-aaral kay Gamaliel kung wala siyang pera. Pero hindi mention ito dito. Pero kung tutuusin, marami siyang pwedeng ipagmapuri. Pero ang sabi niya, isa lang ang nakita niya. His eyes were open to the reality that there is nothing we can boast about in this world. Wala tayong pwedeng ipagmalaki dito sa mundo. Amen po ba? Wala tayong pwedeng yakapin at sasabihin natin, wow, ang galing-galing ko, nakuha ko itong mga bagay na ito. Nakatapos ka ba sa pag-aaral? Okay, maganda yan. Magtapos ka, magsikap ka mag-aral. Pero hindi iyan ang kabuuan ng buhay. Amen po ba? Hindi iyan ang tunay na magpapaging ganap sa iyo at magbibigay sa iyo ng tunay na kaligayahan. Amen po ba? Natuklasan yun ni Apostol Pablo. Kaya nakita niya na sa
Ang cross po kasi, nung time na yon, ang sabi pong ganun, cross in the eyes of many is a place of torment. It is a place of extreme suffering. Kapag tumingin ka sa krus, ang mararamdaman mo kilabot o takot. Kasi ito'y sumisimbolo sa pagpaparusa. Ito'y sumisimbolo sa kamatayan. Amen po ba? Yun nakikita natin. It symbolizes shame. It symbolizes fear, takot. Ito'y sumisimbolo sa mga maraming negatibong bagay. Kaya nung panahon na yon, ang krus ang pinakapangit tingnan. Amen po ba? Parang kapag nandyan yung krus, teka muna, ayokong tumingin, lalo na kung may ginagawa kang kakaiba, kasalanan. Amen po ba? Matatakot ka doon. Amen po ba? Noong time na yon, ang krus ang pinaka nakakatakot tingnan. Pero purihin ng Diyos, sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo doon sa krus ng Kalbaryo, at ito ay natuklasan ni Apostol Pablo that there is beauty in the cross. Ang title po ng ating pag-aaralan, Beauty in the Cross. Amen po ba? Nakita po ba natin ang kadakilaan at kagandahan ng cross sa ating mga buhay? Amen po ba? Hindi po ito yung literal na cross, uulitin po natin. Ito po yung dakilang bagay na ginawa ng ating Diyos na buhay. Kay Apostol Pablo, it brings great impact. Naglagay ng matinding impact sa kanyang buhay ang krus. Kaya doon sa verse na binasa natin, makikita nating niyakap ni Pablo ang krus. Minahal ni Pablo ang krus. Siya'y nabuhay para sa krus at siya rin ay namatay para sa krus. Amen po ba? Ano yung kagandahan na nais ng Diyos na makita po ng bawat isa sa atin? Hallelujah, Jesus. At the cross, perfect love was sealed by the blood. The extent of the greatness of God's love. Kapalit noon ay buhay niya. Yung tumigis na dugo sa katawan ng ating Panginoong Jesus, na sumisigaw kung gaano kalaki ang pag-ibig niya sa iyo at sa akin. Amen po ba? The beauty of the cross display the greatness of God's perfect love. Purihin po ang Diyos, sabi pong gano'n ni Apostol Pablo. Nakita po natin sa Book of Acts. Tingnan po natin kung papaano po siya ay tinawag. Mula sa kanyang pagiging makasalanan, tinawag po niya yung kanyang sariling chief sinner. Amen. Kung merong makasalanan, ako yung pinaka. Hindi lahat na niya. Amen po ba? He was caught by God in his worst scenario. Doon sa kanyang pinaka-worst na buhay. Kinot siya ng Lord doon eh. Kung titingnan po natin, sabi pong ganun dito, na-encounter niya ang Lord nung siya ay pupunta ng Damascus. Ano po yung purpose o dahilan bakit siya ay pupunta ng Damascus? Hihingi po siya ng pahintulot doon sa sacerdote para siya po ay payagan na hulihin yung lahat ng nananampalataya kay Kristo. Amen po ba? Ano po kaya ang mangyayari kung tayo po'y nabuhay sa panahon ni Apostol Pablo? Paano po kaya yung ating pananampalataya sa Diyos? Gayong merong threat, handang magpatay, pumatay, doon sa mga nananampalataya sa Lord. Ano kaya ang mangyayari? Nagpulasan kaya lahat? O naging matatag, matibay, matapang na mga Kristiyanong sumusunod sa kalooban ng Diyos at handang harapin anumang sakuna na pwedeng mangyari dahil sa kanyang pananampalataya. Amen po ba? Amen? Tingnan muna natin si Apostol Pablo. Doon sa worst scenario ng kanyang buhay, doon sa lugar, sa place of extreme sinfulness.
Yun sa lugar kung saan siya ay talaga namang punong-puno ng galit. Kasi maraming kumukontra sa kanyang pananampalataya. Amen po ba? Heto po ang ating Panginoong Jesus. Encountering the great sinner. Amen. Expressing His great love. Ang pinaka-passionate na word na natanggap ni Apostol Pablo nung time na yon, sabi pong ganun niya ng Lord sa kanya, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Amen? Hindi po ito salita ng pagkukondem, kundi ito po'y salita na nagpapahayag ng matinding pagmamahal. Liwanagan mong isip mo. Amen, Pablo? Mali ang ginagawa mo. Makita mo na ang pinupersecute mo ay walang iba kundi ako. Ang Diyos ng mga Diyos, ang Hari ng mga Hari, na nagmamahal sa iyo at may magandang plano para sa buhay mo. Amen po ba? Alam mo bang may magandang plano ang Diyos sa buhay mo? Alam mo bang ikaw man ay recipient ng dakilang pag-ibig ng Diyos? Amen po ba? Amen? Katulad po ni Apostol Pablo, maaaring hindi ikaw katulad niya na pumapatay. Pero meron kang lihim na kasalanan. At yan po hindi na ikukubli sa ating Diyos na buhay. Pero sa pinakamasama, pinakapangit na sandali ng iyong buhay, alam mo bang minamahal ka ng Diyos? At hindi ka susukuan ng Diyos. Amen po ba? God expressed His great love for you on the cross. Mahal ka ng Diyos, kaya huwag kang susuko. Huwag kang bibigay sa matinding problema at pagsubok ng buhay. Amen po ba? Hindi ka binitiwan, hindi bumigay ang Diyos sa buhay mo. Kaya huwag kang susuko sa anumang problema at pagsubok ng buhay. Kakayanin mo yan kasi kinaya ng Lord at napagtagumpayan ng Panginoon at ang tagumpay ni Kristo'y ibinibigay niya sa bawat isa sa atin. His victory is your victory. Amen? Kaya may dahilan para ikaw ay magalak. Kaya may dahilan para ikaw ay magsaya, magpuri, sumamba sa Diyos ng mga Diyos, sa Hari ng mga Hari, sa Panginoon ng mga Panginoon. Dahil napakabuti ng Diyos sa buhay mo at sa buhay ko. Amen. Hindi niya pinagkait yung kanyang buhay. Hindi niya inurungan ang sakripisyo, ang hirap, ang matinding hirap ng krus ng Kalbaryo. Yun ay dahil sa dakilang pag-ibig niya para sa iyo at para sa akin. Ano po ba ang hindi niya maibibig? Guys, sa iyo. Amen po ba? Yan bang problema mo? Yung budget mo? Amen po ba? Kung minsan, simpleng problema, bumibigay po tayo eh. Amen? Kahit gaano ata kagaling mathematician, parang ang hirap pag-ugpungin yung budget para sa buwan na ito, sa susunod na sahod, di ba? Ang hirap ba? Pero kapag tumingin ka sa pag-ibig ng Diyos, makikita mong kaya pala na mabiksan ang pintuan ng kalingtan upang ibuhos ang mayamang pagpapala sa iyong buhay. Nakita po ito po yung isang nakita ko nung ako'y nagbabasa sa Biblia, ng Biblia. Wala pong masunuring anak ng Diyos ang mahirap. Pinagyayaman. Amen. Maaaring wala kang dalang malaking amount ngayon, pero meron kang bukas na langit. Na kapag ikaw ay nangailangan, Lord, ito po napatunayan ko, ako po merong anak na pinag-aaral. Nung po siya elementary grade, okay, simple lang. Chillax lang ang buhay. Amen po ba? Pero nung siya ay nag-high school, medyo lumalaki na po yung budget na kailangan. Paano pa pag nag-college? Eto na po, college na yung anak ko. Amen po ba? Paano mapag-uugpong yung budget? Pero nakita ko po ang katapatan ng Diyos. Alam niyo po bang minsan hindi tayo pagkukulangin ng Diyos? Kahit dun sa iniisip natin, ang laki ng expenses. Paano mapupunan? Amen po ba? Manampalataya ka lang at sumunod.
Ang sikreto, sumunod ka sa Lord, ang Diyos ang bahala sa problema mo. Amen po ba? Huwag mong dagdagan yung problema, ipaubaya mo sa Diyos. Ang problemahin mo, paano mo itatama ang buhay mo, paano ka susunod sa kalooban ng Panginoon. At ang problema ng Diyos, paano isusupply ang pangangailangan ng mo. Amen po ba? Sa Lord, hindi si cheap lang na problema yon. Amen po ba? Kasi siya yung may-ari ng langit at ng lupa Purihin ang Diyos. Amen po ba? Napakayaman po ng Diyos natin. Dahil sa laki ng pag-ibig niyo po para sa atin, wala pong imposible para sa Kanya. Kaya dapat lamang po tayong magtiwala sa Lord. Amen po ba? Thank you, Lord. He received forgiveness and eternal life. Si Apostol Pablo, imaginein mo, papunta sa Damasco, gustong pumatay, in-encounter ng Lord, tumanggap ng kapatawaran, tumanggap ng buhay na walang hanggan. Kinumission pa ng Lord. Kumusta ba yung buhay mo? Tingin mo ba parang nando ka na sa pinakalalim o nasa dead end ka na ng buhay mo na para bang wala ng pag-asa? Tingnan mo nga itong si Apostol Pablo, na-caught ng Lord sa pinakamatinding kasalanan, pero tumanggap ng pag-ibig mula sa Diyos. Amen po ba? Tumanggap ng bagong pag-asa, minahal at niyakap ng Diyos. Ikaw pa ba? Amen po ba? Ikaw pa ba? Amen? Amen? Amen. Amen. So sabi pong ganon, pangalawa, nakita po natin dito, because of the cross, living a new life is now possible. Ang magkaroon ng bagong buhay ay posible dahil sa krus ng Kalbaryo. Amen po ba? Amen. Tingnan natin yung karanasan ni Apostol Pablo mula sa pagiging mamamatay tao, siya po ay naging matapat na lingkod ng Diyos na merong buhay na nagniningning at nagliliwanag at kinululugdan ng Diyos na buhay. Amen po ba? Amen. Yun ang nais ng Diyos na makita sa atin nung time na sinurrender natin ang ating buhay sa Panginoon. Dahil ang sabi ng Biblia, sabi pong ganun dito sa 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, has passed away. Behold, all things have become new. Amen po ba? Yan yung wonder na nagawa ng krus ng Kalbaryo sa buhay ng bawat isa sa atin. Mula sa pagiging makasalanan, tayo po ay binigyan ng bagong buhay ng Diyos. Ano yung nangyari after ng encounter ni Apostol Pablo? Nung siya po ay pumunta na uli sa Damasco, nagulat ang maraming mga believers. Amen po ba? Una, natakot kasi iniisip nila baka ipapapatay sila. Pero nagulat po sila at nagpuri sa Diyos na buhay. Bakit? Simula sa pagiging mamamatay tao, siya po ngayon ay naging fearless, naging zealous, naging devoted man of God. Amen. Nagbigay siya ng kaluwalhatian sa Diyos na buhay. Ano po kaya ang nakikita sa atin kapag tayo po ay lumalabas? Ito si sister dating chismosa. Pero ngayon hindi na nagchichismis. Amen po ba? Ito, kilalang kilala sa pangungutang na hindi nagbabayad. Pero ngayon nagulat ako, grabe, nagbayad, sinobrahan pa. Amen po ba? Ito kay yabang-yabang. Amen. Na kapag dadaan sa kalsada, napapalis yung mga tao, bakit ang lakas ng hangin? Di ba? Pero nakita mo ang pagbabago ng buhay. Ganun po ba ang nakikita ng tao sa bawat isa sa atin? We need to desire the new life na makita sa buhay po ng bawat isa sa atin. Kasi ito po yung expectation ng Lord. Kasi tinaniman ka ng Lord ng bagong buhay. Kaya iyan dapat makita. Kaya Apostol Pablo, napakasaden ng pangyayari sa kanyang buhay. Amen po ba? Bakit po kaya? Ano kaya yung dahilan? Bakit sa sa kanyang karanasan na talaga namang puno ng galit at gustong pumatay ng tao, biglang nagbigay ng kaluwalhatian sa Diyos? Tingnan po natin, ano po?
Siya po ay nagpunta saan tawag dito? Arabia. Pagkatapos po ng encounter niya sa Lord, ano yung kanyang ginawa? Nagstay po siya sa Arabia. Ano kaya ang ginawa ni Apostol Pablo sa Arabia? Si Apostol Pablo, matalino po siyang tao eh. Amen po ba? Siya po, I believe ito yung ginawa ni Apostol Pablo dun sa Arabia. Sinik niya ang presence ng Lord. Inalam niya, hindi dun sa mga disciples ni Jesus, yung mga unang disciples, yung katotohanan, kundi ito'y inalam niya personally by seeking God's presence for 3 long years. Ilang oras po yung ini-spend natin sa Lord. New life, yung bagong buhay po, ay magaganap in God's presence. We need to spend time with God. Kaya nagkakaroon ng transformation. Kaya nababago ang puso. Kaya nagkakaroon ng bagong buhay. Kasi ginugugol niya ang panahon niya sa Lord. Amen po ba? Kaya nagkaroon ng great change. Kaya nagkaroon ng matinding pagbabago. Amen po ba? Sabi pong ganon, his heart were filled with hunger for God. Imaginein mo, ano kaya ang ginawa ni Apostol Pablo for 3 long years? Amen. Lord, ano ba talaga yung totoo? Magpapakamatay ako sa relihiyong Judaismo. Amen po ba? Binigay ko ng husto yung panahon ko, yung buhay ko. Ano pa talaga ang totoo, Lord? Mangusap ka sa akin. And God revealed Himself to Paul. Amen po ba? Kaya nagkaroon ng bagong buhay. Kaya nagkaroon ng bagong kaisipan. Kaya nagkaroon ng bagong puso. Amen po ba? Amen. Pangatlo, sabi pong ganun dito, the cross elevates our purpose for living. Bakit ka ba nabubuhay ngayon? Kasi gusto ko mapagtapos yung anak ko. Gusto ko na maalagaan. Gusto ko na maasikaso yung pamilya ko. Yan. Maganda po yan, pero merong mas mataas na pagkatawag ang Diyos sa bawat isa po sa atin. Amen po ba? At maaaring ang iba't ibang karanasan, pagsubok at problema sa buhay ay ginagamit ng Diyos na instrumento para pataasin yung layunin mo kung bakit ka nabubuhay sa mundo. Para makita mong may mas magandang dahilan para mabuhay. Amen po ba? May mas magandang dahilan para ikaw ay magsakripisyo. Amen po ba? At yun po ay natuklasan ni Apostol Pablo. By looking at the cross, his life was changed. Kapag tumitingin po tayo sa cross, ano po ang impact nito sa ating mga buhay? Amen po ba? Sa Luke chapter 9 verse 23, sabi pong ganun dito, then he said to them all, if anyone desires to come after me, let him deny himself, take up his cross daily, and follow me. Ano po kaya ang ibig sabihin nito? Tayo po ay makukuba sa pagdala ng krus. Yun po ba yun? Hindi po yun ang ibig sabihin nun. Amen po ba? Nais lang sabihin ng Diyos sa atin, mabuhay ka para sa Diyos. Amen. Huwag para sa sarili mo. Amen po ba? Ano yun nangyari kay Apostol Pablo? He became committed to live for God alone and not for himself. Natutunan niyang ang pinakamasarap na pamumuhay pala ay hindi yung pagmumuhay na wala kang focus kundi ang mapasaya yung sarili mo. Matupad ang pangarap mo sa buhay, bagamat masarap mangarap. Bagamat masarap na maranasan yung iba't ibang bagay na nararanasan ng iba. Amen po ba? Gusto ko ring maranasan yun eh.
Pero may mas mataas na antas na pamumuhay na gusto ng Diyos na maranasan at makita ng bawat isa sa atin. Kaya meron kang pain, kaya meron kang sufferings, kasi gusto ng Lord i-elevate ang iyong tingin para makita mong may mas mataas na purpose ang Diyos sa buhay mo. And that is to live for Christ and not for yourself. Na ang dapat palang ginagawa ng isang tunay na Kristiyano, hindi literal na isasama mo yung sarili mo doon sa krus at magpapapako ka rin. Kundi papatayin mo ang sarili mo sa mga bagay na magiging dahilan para malayo ang buhay mo sa Diyos. Para ang pananampalataya mo matakpan ng iba't ibang mga bagay at hindi mo makita ang Diyos sa buhay mo. Amen po ba? Gusto ng Lord, i-elevate ng Lord yung purpose for your living. Live not for yourself, but live for Christ. Ano ba yung magpapasaya sa Diyos? Ano ba yung magbibigay ng kaluwalhatian, karangalan sa Diyos na buhay? Amen po ba? Hindi yung ano ba yung magpapasaya sa akin. Ano ba yung mga gusto ko? Gustong-gusto kong mangyari to eh. Amen po ba? Nakapokus ka doon, kaya pati Sunday, ginagawa mo na rin ano. Di ba? Nakapokus ka doon ka, paano ba ako sasaya? Paano ba ako magiging masaya? Sorry to say, hindi ka magiging masaya sa maraming bagay na ginugusto at pinapangarap mo sa mundo na ito. Dahil ang tunay lamang na magpapasaya sa bawat isa sa atin ay walang iba, kundi ang buhay na nakasuko sa ating Diyos na buhay. A life totally surrendered to God. Because God is determined to bless you. Because God is determined to give the delight of your heart. Alam mo ba yon? Higit sa kagustuhan mong mapasaya ang sarili, merong nagnanais na mapaligaya ka. Amen po ba? Hindi lang saya, kundi mabigyan ka ng tunay na kaligayahan sa buhay. Amen po ba? Amen po ba? Elevate your sight, yung paningin mo. I-elevate mo yan. Amen po? Itaas mo ang iyong tingin. Hindi sa mga bagay na nakikita natin dito sa mundo. Masarap magkaroon yan. Totoo yan. Diba? Gusto kong magkakotse. Sino bang ayaw ng kotse, di po ba? Pero, kung yan naman ay magiging dahilan para mapalayo ka sa Lord, gagawin mo pati yung Sunday, pwede naman kumita. Diba? Pero magiging masaya ka ba? Diba? Pero posible, bigyan mo ng kaluguran ng Diyos. Magiging madali ang mga lahat ng bagay. Amen po ba? Magiging madali ang lahat ng bagay. So makita po natin dito, commit to live for God, not for yourself. Galatians 2:20, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life I now live in flesh, I live by faith in the Son of God, who loves me and gave Himself for me. Mabuhay ka sa pananampalataya sa Diyos. Amen po ba? Obey God. Die to yourself. Live a life of total surrender to God. Buhay na nakasuko sa Diyos. Buhay na nakasuko sa Diyos. Amen po ba? Praise the Lord. Palakpakan nga po natin ang Diyos. Hallelujah. Committed to earn heavenly treasure and not earthly treasure. Hallelujah. Purihin po ang Diyos. Amen po ba? Ano yung sabi sa Colossians chapter 3 verse 2? Set your minds on things above, not on things on earth. Sa Matthew 6 verse 19, do not lay up for yourselves treasures on earth where moth and rust destroy and where thieves breaks in and steal. But lay up, sa verse 20, lay up for yourselves treasures in heaven where neither moths or rust destroy and where thieves do not break in and steal. Sa Matthew 6 verse 21, for where your treasure is, there your heart
will also be. Amen po ba? Isa lang ang nais ng Lord eh. Gawin mong pinakamataas, pinakamalaking yaman mo ay ang Diyos. Amen po ba? At hindi ka bibiguin ng Lord. Hindi ka paghihirapin ng Diyos. Kaya nagiging mahirap ang pag-abot sa mga pangarap natin kasi nakapokus tayo doon eh. Hindi natin nakikita ang tunay na yaman natin ay walang iba kundi ang Diyos. Amen po ba? Tingnan natin ang Diyos sa tunay niyang kalalagayan at makikita natin ang mga bagay sa sanlibutang ito merong mas mahalaga. At yun ay walang iba kundi ang ating Diyos na buhay. Panghuli, commit to gain God's favor more than man's favor. Ito po yung nakita natin doon sa mga disciples sa book of Acts chapter 5 verse 29. Live a life pleasing to God. But Peter and the other apostles answered and said, we ought to obey God rather than man. Ang sabi ni Apostol Peter, sabi niya ganun dito, alam niyo po ba yung senaryo dito? Simple lang naman, sila po ay pinagbababato, pinigilan na ipahayag ang salita ng Diyos. Sila po'y sinaktan. Kung manakit ang mga saserdoto nung time na yon, grabe. Amen po ba? Ano yung sabi doon? Si Apostol Pablo, nung siya po ay pinipigilang magpahayag ng salita ng Diyos. Kung titingnan mo daw, dahil sa binato po siya ng sobra, parang patay na. Gaano kaya katindi yun? Pero nung siya po ay dumilat, bumangon, pumunta sa kabilang bayan at nagpahayag ng salita ng Diyos. Hindi kaya nagpagaling muna si Apostol Pablo nung time na yon? Hindi minention ng Bible eh. Pero ang description po, halos patay na. Pero anong nakita natin dito? He is unstoppable. Amen? Hindi siya nabubuhay para i-please ang tao. Amen po ba? Siya'y nabubuhay para i-please ang Diyos na buhay. Yun yung nais ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Na ang pinakamataas na pangarap po ng buhay ng bawat isa sa atin, ano po yung principle ni Brother Eddie? The greatest and noblest achievement of a man or a woman here on earth is for him or her to be able to know his or her Creator truthfully and personally, to love Him passionately and wholeheartedly, and to serve Him faithfully with integrity and excellence until he or she stand before Him on Judgment Day. Yun yung kabuuan ng mensaheng gustong paratingin ng Diyos sa bawat isa sa atin. Mahalin mo ang Diyos ng sobra-sobra. Kilalanin mo ang Diyos ng totohanan. Amen po ba? At paglingkuran mo siya ng buong puso. Ano ba yung naging impact ng krus sa buhay mo? Upon looking at the cross, walang problema, hindi mo kakayanin. Amen po ba? Tingin ka lang sa cross. Tingin ka dun sa bagay na ginawa ng Diyos para sa iyo at makikita mo, kaya mo palang lampasan ang anumang problema at pagsubok ng buhay ng may katagumpayan. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Purihin po ang Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. In conclusion, sabi pong ganun dito, the message of the cross does not end at Jesus died for our sin. Hindi natatapos po doon. He has risen from the dead. Ang ating Diyos ay buhay. Amen po ba? But upon seeing the cross, what impact does the cross created in our lives? Ano yung impact? Ano yung dating ng krus sa buhay mo? Mahiya ka na bang magkasala? Ayoko na nun magkasala. Sa tindi ng pagmamahal mo sa akin, gusto ko nang mabuhay ng totohanan para sa iyo. Patay na ako sa sarili ko. Patay na ako sa mundo. Kaya mo bang sabihin yon katulad ng sinabi ni Apostol Pablo? At nabubuhay na lang ako para sa iyo. Ano yung sabi sa Galatians 6 verse 14? But God forbid that I should boast except in the cross of our Lord Jesus Christ, by whom the world has been crucified to me,
and to the world, and I to the world. Kaya rin po ba nating sabihin ito katulad ni Apostol Pablo? Let us all arise. Amen po ba? Shall we embrace the cross? Pwede bang yakapin natin? Not only the cross, the person who died on the cross. The one who lives forevermore. Embrace Him. Love Him. Honor Him. Hallelujah. Let us give the best worship unto our God. Sumamba po tayo sa Diyos ng buong puso. Bithit dalangin sa pagsamo, maging marapat ang buhay ko. Ang buhay ko'y sa'yo lamang ialay. Let us offer our life to our God right now. Bawat pintig ng puso ko. Ang buhay ko'y sa'yo lamang ilaan. Ngayon at kailanman, hanggang sa walang hanggan. Papuri ko't pagmamahal ay sa'yo lamang. Ang buhay ko'y sa'yo lamang ialay. Buong lakas, bawat pitik ng puso ko. Ang buhay ko'y sa'yo lamang ilaan. Ngayon at kailanman, hanggang sa walang hanggan. Papuri ko't pagmamahal ay sa'yo lamang. Pwede po bang sa pagkakataong ito, using our spiritual eyes, let us look at the cross right now. At damhin natin ang napakadakilang pag-ibig na ipinadama niya sa bawat isa sa atin. Embracing you completely. Kasama ang iyong kahinaan. Kasama ang lahat ng iyong kasalanan. He is willing to exchange your sin for His holiness. Allow God to move in your heart right now and transform you. For in the cross, there is new life. Merong bagong buhay dahil sa krus. And elevate your sight. Itaas mo ang iyong pagtingin para makita mo na merong mas magandang plano ang Diyos para sa buhay mo. Elevate your purpose to please God, to love God, to honor God, to obey God in your life. Yes, hallelujah. Narito kami, O Diyos. We humbly bow down before Thee. Baguhin mo ang aming mga puso. Hindi sa mga bagay patungkol sa sanlibutan ito, kundi makita namin ang tunay na pagkatawag mo sa amin, O God, to live a life that is pleasing to You. Here are Your people, O God, surrendering our lives to You and declaring
to love you with all our heart. And we will serve you. Yes, O God, faithfully. And we will pursue to know you more. To know you more and more in our lives. Open our spiritual eyes. Give us the strength. I-anoint mo ang iyong mga lingkod. I-anoint mo ang iyong mga anak. Hipuin mo ng iyong kapangyarihan. Abutin mo ang pangangailangan, Panginoon, ng mga pusong sugatan. Pagalingin mo ang sino mang may sakit, karamdaman sa oras na ito. Heal your people spiritually, emotionally, physically, and spiritually, O God. Let your healing touch flow. Let your miracle, O God, be manifested in the life of your people. And we will declare your glory. We will declare your victory, O God. We will declare your awesome goodness and greatness and power in our lives, O God. In the mighty name of Jesus. Thank you, O God, sapagkat ang salita mo hindi lamang napakinggan, kundi ito'y natanim sa matabang lupa. Marami pong salamat. To you be the glory, honor, and praise in the powerful name, in the awesome name, into the glorious name of Jesus. We pray. Amen and amen.